Amen. Praise the Lord. Yan po ang ating paanyaya sa ating mga mahal kababayan sa manalapit nating Banal na Krusada, August 19, 20. Kakaluban po ng ating pinakamahal Panginoon dito po sa GMCIM Compound, Daffodil Street, Barangay Alas Asin, Mariveles, Bataan. At sa ating papatuloy, narito po tayo ngayon sa pakikinig ng salita ng ating pinakamahal Peso Kristo. At narito po ang aming beloved ordinary preacher, Nilido Guzman. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, my beloved preacher brother Eddie Grafani. Mga minamahal, hinihiling ko po mga kapatid na tayo muna dumalangin sa dakilang Diyos. Hingin po natin ang patnubay ng ating mahal na Panginoong Sus, mga minamahal, sa ating pag-aaral ng sagradong salita ng ating mahal na Panginoong Sus. Amen. Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Karapat dapat ni kay papurihan, luwalhatiin, dakilain o Diyos sa aming mga buhay. O Lord God, narito kami, mahal na Panginoon o Diyos. Lord God, muli mong gabayan. Mahal na Panginoon o Diyos, sa aming pag-aaral ng salita. Sa ganang amin wala kaming magagawa. Sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, dakilang Diyos, sumaamin ka nawa sa gabing ito. Dakilang Diyos, ipaunawa mo sa iyong mga anak, mahal na Panginoon, sa aming mga nagkapakinig, ang mga kahalaga ng kaligtasan, Lord God. Lord, in the mighty name of Jesus, we pray. Hallelujah. We bind the power of darkness, hindrances, unbelief, and doubt. Cast out in the name of Jesus right now. In Jesus' name. Amen. Praise God. Mga minamahal, bago lahat, ang pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba, natatangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa gabing ito. At ako po yung nagbibigay ng dobling paggalang pagbati po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Ganon din sa kanyang beloved butihing mga anak, the Almeida children, the whole Almeida family. At patuloy po nating inaalaala, mahal ang ating beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeida. Sa lahat ng aking mga kamanggagawa at mga mangangaral ng ating malalagawain, mga minamahal, tayong lahat ay sama-sama. Mga kapatid, buksan natin ang ating mga Biblia. Dito po sa aklat ni Isaiah, chapter 41 verse 10, mga kapatid. Isaiah chapter 41 verse 10. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yes, I will help thee. Yes, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Amen. Sa Tagalog po. Dito po sa aklat ni Isias, Kapitulo 41, versikulo 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Amen. Pagpalain po ng dakilang Diyos ang kanyang salita, mga minamahal. Aking tutulungan ka, aking aalalayan ka, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Storms of life, mga minamahal. Ito po ang napakahalagang paksa natin ngayon na panahon po natin, mga kapatid ko. Bagyo ng buhay. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, hindi po lingid sa ating kaalaman, mga minamahal, ang mga tumamang mga bagyo, mga kapatid, sa ating bansa. Tatlong sunod-sunod, mga minamahal, na bagyo itong ating nababalitaan, mga kapatid. At ang mga ito po ay naminsala ng husto, mga minamahal, sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At ganoon din po sa ibang mga bansa, mga kapatid. Muli ay naranasan po ng marami, mga minamahal ko, sa ating mga kababayan. Marami pong nasirang mga bahay, mga kapatid. Maraming nasirang ari-arian at maraming nasawing buhay. Ayaw man nating mangyari yan, mga minamahal, ay kailangan nating tanggapin. Kailangan nating magpatuloy sa hamon ng buhay, mga minamahal ko. Ano man po ang kaharapin natin bilang mga namumuhay, mga kapatid, sa lupang ito. Ano po? Kaya sa buhay po ng tao dito sa mundo, marami pong struggles talaga. Mga minamahal, marami pong mga hindi natin maintindihan minsan, mga kapatid, lalo na yung mga napuruhan, mga minamahal, ng husto sa mga bagyong ito. Maaring masabi mo na ang hirap ng ganito palagi. Taon-taon, mga minamahal, dumarating po yung mga bagyo na hindi natin inaasahan. Alam nyo, mga minamahal ko, Hindi mo mababasa sa Bible na kapag naglingkod ka sa Diyos ay wala ka ng problemang haharapin sa buhay.
Hindi po sinabi ng Biblia yan, mga mahal, na kapag nakilala mo ang mahal na Panginoon ay exempted ka na, wala ka nang haharaping struggle sa buhay. Hindi po. Hindi po niya pinangako na hindi ka na daranas ng bagyo, pagsubok sa buhay. Mga minamahal ko. Ang pangako lang niya sa atin, mga kapatid ko, ay sasamahan niya tayo sa gitna ng bagyo ng buhay. Yan po napakahalaga, napaka-importanting malaman po nating lahat, mga kapatid ko. At base po sa banal na kasulatan, mga minamahal, sabi ng ating nabasa, huwag kang matakot. Sabi ng ating mahal na Panginoong Jesus, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumama sa iyo. Huwag kang manlupaypay, sabi niya rito, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. Isa pang magandang talata, mga kapatid ko, sa huling bahagi nitong Word of God na ating babasahin sa Matthew 28:20, sabi niya ron, I am with you, sabi niya. I am with you always, sabi ng dakilang Diyos, even unto the end of the world. Ako'y isa sa iyo, sabi niya. Ako'y isa sa inyo, sabi niya, mga mahal, hanggang sa katapusan Amen. ng sanlibutan. Praise the Hallelujah. Lord. Amen. Thank you, Lord. Ang daming mga pangako ng dakilang Diyos, mga mahal, na dapat nating panghawakan. Sa Matthew or sa Hebreo chapter 13 verse 5, huling bahagi pa rin po ng talatang ito, sabi ron, I will never leave you nor forsake you. Sabi ng mahal na Panginoong Sus. Hindi kita iiwan, ni hindi kita pababayaan, sabi ng dakilang Diyos. Kaya mga minamahal, kinakailangan nating maging matatag, mga kapatid. Lalo na doon sa mga kapatid natin dyan po sa dako ng Visayas at Mindanao, may mahal kung saan na tumama talaga, napuruhan ng bagyo, mga kapatid. May mahal, hawakan po natin ang Word of God. Panghawakan natin ang salita ng Diyos, mga kapatid ko. Our loving God is our good example, mga kapatid. At ang sabi po ng Mark chapter 4 verse 1, siya'y muling na nagpasimulang magturo, sabi rito, sa tabi ng dagat. May mahal, basahin po natin. Dito po, Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 4, versikulo 1. At siya'y muling nagpasimulang magturo sa tabi ng dagat at nagpipisan ng kanyang mga lubhang maraming tao. Ano pat siya'y lumulan sa isang daong at siya'y naupo sa dagat at ang buong karamihan ay nasa lupa sa tabi ng dagat. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Mga minamahalang mahal na Panginoon, siya po'y teacher. Siya po'y nagtuturo, mga minamahal, sa mga nakikinig sa Kanya, mga kapatid ko. Katulad po ng isang guro, mga minamahal, ito po ay sinampol ko rin sa aking pong mga pangangaral, mga kapatid ko, sa ating mga gawain. Katulad po ng isang teacher, mga minamahal, ang teacher po ay after po ninyong magturo sa mga estudyante, ang susunod po ninyong ipapagawa sa kanila ay actual exam, mga minamahal. Yan po ang teacher. Kaya ang mahal na Panginoon, mga kapatid ko, siya po bilang teacher, tinuruan niya yung kanyang mga followers ng kanyang mga salita. Pinatatag sila, pinalakas sila, mga minamahal ko. At lalo na yung mga apostol, mga kapatid. At kung papansinin po ninyo, yung pong Mark chapter 4, kung babasahin mo yung buong kapitulong yan, mga minamahal, after pong magturo ng dakilang Diyos, ay dinala po ng mahal na Panginoon yung kanyang mga disciples sa gitna po ng dagat. Mga minamahal ko. After pong magturo ng dakilang Diyos, nagbigay po siya ng actual exam, mga minamahal, sa kanyang mga disciples. Dinala po sila sa gitna ng dagat at pinaranas po sa kanila yung napakalakas na bagyo, mga kapatid. Mga minamahal, ang ganda po ng story na to. Mga minamahal, ang pag-aralan po natin, mga kapatid, sa ating pong pagtatalakay ngayon ay Raging Storm, mga kapatid. At pangalawa po ay The Discovery After the Storm. Yung pong napakalakas na bagyo, mga minamahal, bakit dumarating sa buhay natin yon? At yung pangalawa po ay i-discover mo, alamin mo, mga minamahal, kung bakit binibigyan tayo ng dakilang Diyos ng bagyo sa buhay, mga kapatid. May layunin po yan mga minamahal. Meron pong magandang plano ang mahal na Panginoon kung bakit dumadaan po tayong lahat sa bagyo, mga kapatid ko, ng buhay. Sa panahon po ng maraming problema, mga minamahal, doon tayo maraming tanong sa buhay Sa panahon po na may bagyo ka sa buhay, isa lang po ang tanong naman ng mahal na Panginoon sa iyo.
Where is your faith? Wait, mahal. Asan yung pananampalataya mo? Asan yung pagtitiwala mo sa mahal na Panginoon, mga kapatid? Di ba nung panahon po na yung nakabasa po nito, mga mahal, sa Mark chapter 4 ay nasa gitna po sila ng dagat, mga kapatid ko, at nung ang dakilang Diyos, mga minamahal, ay tumayo sa harap nila, sa gitna nila, sabi ng mahal na Panginoon, habang malakas po ang dagat, mga minamahal, sabi ng dakilang Diyos, where is your faith? Nasaan ang iyong pananampalataya? Ganun po sa buhay natin, mga minamahal ko. Marami po tayong bagyo sa buhay. Marami po tayong pinagdadaanan, sinusuungan, mga minamahal ko. Pero, mga kapatid, ito po ang mahalaga. Kinakailangan natin, mga minamahal ko, yung ang tawag po doon, mga kapatid, ay yung pananampalataya, mga minamahal, na hindi po natitinag, ano po. Ang tawag doon, unbeatable faith, mga kapatid. Wala pong kapantay na pananampalataya, mga minamahal. Yan ang gusto ng mahal na Panginoon. Unbeatable faith. Amen. At yan po ay nakita namin, mga minamahal, sa buhay po ng ating beloved Honorable Evangelist Wilde Estrada Almeda, mga kapatid. At kaya naman, mga minamahal ko, narito po kami, mga minamahal, na nangangaral ang salita ng mahal na Panginoon, bagaman hindi karapat-dapat, ay dahil natuto po kami, nakita po namin, mga minamahal, kung paano magpakatibay sa gitna po ng bagyo ng buhay, mga kapatid ko. Mga minamahal, sa panahon po na nagtuturo ang dakilang Diyos sa ating buhay, ng mga bagyo sa buhay, mga minamahal, pahalagahan po natin ito. Bakit? Pahalagahan natin ito dahil dito tayo tinuturuan ng dakilang Diyos. Mga minamahal, pagtuturo po ito, mga kapatid ko. Katulad po sa literal nating bagyo, mga minamahal, sa ating bansa. Di ba yung weather forecast, mga minamahal, pag sinabi nilang pumapasok na sa Philippine Area of Responsibilities, mga minamahal, ang bagyong si Falcon, mga kapatid, no? Nadidetect po ng Pag-asa yung paparating na bagyo. Pero alam niyo, mga mahal, sa lahat po ng mga naglilingkod sa dakilang Diyos, mga kapatid, sa katotohanan, hindi nila inaasahan kung kailan darating ang bagyo ng pagsubok. Hindi po natin alam kailan darating ang bagyo ng pagsubok sa ating buhay. Mga mahal, yung weather broadcast, mga minamahal, ay talagang nadidetect nila. Tulad po nitong nararanasan natin literal na bagyo ngayon, mga minamahal, sa ating bansa. Maraming tao ngayon ang ayaw na ng bagyo, mga kapatid. Sunod-sunod ba naman, mga minamahal, na bagyo? Ayaw na natin ng bagyo, mga minamahal. Naiinip na tayo. Kailan po matatapos yung bagyong ito, mga minamahal, sa ating bansa? Ano po? Mga minamahal. So, dito sa nararanasan po nating masamang panahon ngayon, may natututunan po tayo, mga minamahal, sa buhay. Ang bagyo po na literal na ating nadadaanan ngayon, ito po'y paglalarawan ng crisis o pagsubok sa ating mga buhay, mga minamahal ko. Sa ating buhay ngayon, ilan kaya ang dumaranas ng bagyo, mga minamahal, at trial sa buhay? Ilan po kayang humaharap ngayon, mga minamahal, sa buhay nila yung sila po'y nililinis ng mahal na Panginoon? Tatlong klase lamang naman po, mga minamahal, ang tao. Ang uri ng tao, mga minamahal, yung klase ng tao. Ang unay, kasalukuyang nasa gitna ka ng bagyo ng buhay ngayon. Hindi ko yan hinuhulaan, mga minamahal, pero ito po yung totoo. Una po, kasalukuyan kang nasa gitna ng bagyo ng buhay ngayon. Pangalawa, kaahon mo lang sa bagyo ng pagsubok, katatapos lang. Pangatlo po, papunta ka pa lang sa bagyo ng pagsubok nang hindi mo alam. Yan lang po ang buhay natin. Kaya kung babasahin po natin itong Mark chapter 4, verse 36 hanggang 37, and when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship, sabi rito. And there were also with him other little ships. Barko pala yun hindi pala daong, hindi pala bangka, barko. 37. And there arose a great storm of wind, sabi rito. And the waves beat into the ship, so that it was now full, sabi niya rito. Hindi po, itong aking katabi, mga minamahal, dating seaman po ito. Mga minamahal, ating beloved brother Eddie. At alam ko, nakaka-encounter po sila ng mga naglalakihang mga alot, mga minamahal, sa gitna ng karagatan. No? Mahirap ang maging seaman, mga minamahal. At alam po niya, mga kapatid ko, gaano kadelikado ang nasa gitna ng karagatan at ikaw po ay dumaranas ng bagyo, mga minamahal ko, na napakalakas. Yun po ang naranasan ng mga apostol.
Kaya sabi rito, mga minamahal ko, and the wave beat into the ship so that it was now full. Lulubog na po sila, mga minamahal eh. Oh? Kaya yung mga apostol po, mga kapatid, nagtaka po sila eh, nagulat sila, mga minamahal. Oh? Na-amaze sila sapagkat nung utusan lang ng mahal na Panginoon, yung hangin, yung bagyo, mga minamahal, lahat mga kapatid ko, pumayapa eh. Amen. Mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Oh, peace be still, mga minamahal. Pumayapang bigla, mga kapatid. So mga minamahal, tandaan po natin yon. Ang mga apostol, kaya hindi napahamak, kasama nila ang mahal na Panginoon sa gitna ng bagyo. Praise the Lord. Amen. Ang mga apostol, mga minamahal, hindi sila tumatawid sa bagyo on their own. Yes. Amen. Hindi nila tinatawid, mga mahal, yung malakas na bagyo sa kanilang kagustuhan lang. Amen. Mga mahal, napaka-importante nun, mga kapatid ko. Tinawid nila yung bagyo nung kasama nila ang mahal na Panginoon, mga minamahal, sa kanilang paglalakbay. Ang pinakamahirap pong bagyo, mga minamahal, na haharapin mo, yung masasagupa mo, mga minamahal, yung you know you are walking in the midst of God's will and there is a storm, mga kapatid. Yung bang ginagawa mo naman ang kalooban ng mahal na Panginoon. Ikaw naman ay nasa Jesus Miracle Crusade. Ikaw naman, mga minamahal ko, ay nasa buong katotohanan. Pero bakit may bagyo ng pagsubok? Mga minamahal. Kapag dumarating po yung bagyo sa buhay ng Kristiyano, mga minamahal ko, minsan sasabihin natin, Lord, why there is a storm? I'm just doing your will. Ginagawa ko po yung kalooban mo. Bakit meron akong storm sa buhay? Bakit ganun na lang po, mga minamahal, agad yung namumutawi sa bibig ng Kristiyano? Number one, because you expect when you are in the will of God, there is no storm. Akala mo, mga minamahal, ganun. Pag nasa mahal na Panginoon ka na, akala mo wala ka nang masasalubong na bagyo. Pangalawa po ay because you always expect the life of a Christian should be easy. Mga minamahal, hindi po easy, mga kapatid ko. Yung pag-akit sa langit, hindi po easy. May konting sakripisyo yan, mga minamahal. So, hindi po puro rosas ang dadaanan mo sa paglilingkod sa Diyos, sa mahal na Panginoon. Kapag kasama mo ang mahal na Panginoon sa gitna ng bagyo, na you are in the will of God, mga minamahal ko, wala kang dapat katakutan. Iyan po, mga minamahal, ang napakaganda. Wala kang dapat katakutan. Bakit? Ina-allow ng dakilang Diyos ang bagyo sa buhay natin. Gusto ng dakilang Diyos na turuan tayo ng lesson na hindi natin matututunan kung hindi natin ito pagdadaanan. Amen. At itong mga minamahal lesson na ito, experience na ito, ay hindi natin makukuha sa Bible school ito. Amen. Hindi natin makukuha sa Bible school. Kaya unang itinuro, mga minamahal, ng ating mahal na Panginoon ay yung unbeatable faith na sinabi ko sa inyo kanina. Wala pong kapantay ng pananampalataya. Kailangan tumibay po tayo sa ating pong pananampalataya. At ito po'y matututunan lamang natin through experience in real life. Yes, amen. Through experience, mga kapatid ko. Huh? Experience po is the best teacher. Amen. Yan po ay sinabi ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ang mga Kristiyano pong hindi tumibay ang faith nila, mga mahal, ay ito po, nasa Mark chapter 4, verse 16, 17. Amen. Dito po, Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 4, versikulo 16, 17. At gayon din naman itong mga nahasik sa batuhan na napakarinig nila ng salita pagdakay nagsitanggap na may galak. 17 po. At hindi nauugat ang kanilang sarili, kundi sandaling tumatagal. Kaya't pagkaroon ng kapighatian o ng mga pag-uusig dahil sa salita, pagdakay na atisod sila. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. These are they likewise, sabi rito, which are sown on stony ground, sabi rito, yung batuhan, mga kapatid. When they have heard the word of God, immediately receive it with gladness. Ito po yung nakarinig ng mga word of God sa puso. Galak na galak sila, mga mahal, sa kanilang napakinggan, mga kapatid ko, naintindihan nila, pero wala daw pong ugat, mga mahal. Hindi po nila itinago sa puso nila yun, mga kapatid. Nagalak sila ngayon, mamaya wala na, mga mahal, makalimutan na nila. Sabi ng 17, and have no root themselves, sabi rito. And so endure but for a time. Sandaling panahon lang. Afterward,
when affliction or persecution ariseth for the word's sake, mga minamahal, immediately, they are offended. Sabi rito, mga kapatid. They quickly fall away, mga minamahal, because they have no root. Mga kapatid, mababaw yung pagkakatanim ng Word of God sa kanilang puso. And have no root in themselves. Sabi ng 17, yan po ang problema. Kaya mga minamahal, isa rin po sa root, mga kapatid ko, sa ating puso, mga minamahal, maitanim yan ng matibay, ay yung experience and test ng dakilang Diyos sa ating buhay. Yung mga experience, mga minamahal. Kailan mo nakitang mababaw ang faith mo? Kailan mo nasusukat ang faith mo, mga minamahal? Kapag dumarating yung bagyo ng buhay. Yan po, mga kapatid. Hindi mo po mapapatunayan, mga minamahal, na tunay kang anak ng Diyos o totoo yung paglilingkod mo sa mahal ng Panginoon kung hindi ka idadaan ng dakilang Diyos sa mga bagyo ng pagsubok, mga kapatid. Marami tayong mga pagsubok. Pagsubok sa pera, pagsubok po sa relasyon, may mahal, marital problem, pagsubok po sa negosyo, pagsubok sa trabaho, mga kapatid. Marami tayong hinaharap na mga pagsubok, mga mahal. So kapag dumaan ka sa bagyo ng trial sa buhay, mga mahal, see to it po. May natutunan ka. Meron tayong natutunan. Lahat tayo padadaanin ng dakilang Diyos sa bagyo, pero pwede lang natin gawin, mga mahal, sa storms of life, ay magpanalanginan po tayo. Praise the Lord. Amen. Magpanalanginan po tayo. Pag-pray natin ang buong bansa, ipag-pray natin, may mahal ang ating church, Jesus Miracle Crusade, ipag-pray po natin yung ating pamilya. At huwag natin kalilimutan, pag-pray natin, may mahal ang ating beloved Honorable Pastor, Will Estrada Almeda, lahat ng mga Kristiyano, may mahal na kasama natin. And ang prayer natin, mga minamahal ko, ay, mahal na Panginoon, gawin mo kaming matibay lahat dito po sa aming hinaharap na pagsubok at haharaping pagsubok, mga minamahal. Minsan din po, mga kapatid ko, ay ang bunga po ng trials natin sa buhay, ang bunga po ng pagsubok na masasabi natin, may mahal, kahirapan sa buhay, bagyo ng buhay, nasa pagsuway. Pagsuway natin sa kalooban ng mahal na Panginoon. Pwede pong bumangon ng bagyo ng pagsubok sa buhay mo when you are outside God's will. Ayun, mahal. Isaiah chapter 59 verse 1 and 2, mga kapatid, sinasabi ng talata rito, hindi naman mahirap tumugon ang dakilang Diyos Amen. Hindi naman po siya bingi sa ating mga dalangin. Amen. Hindi po maigsi yung kanyang kamay. Hindi kanya tatanggihan, mga minamahal, kung ikay humihingi sa kanya. Pero hindi lang siya makatulong sa atin. Anong dahilan? Basahin natin. Dito po, Aklat Isaias, Kapitulo 59, versikulo 1 hanggang 2. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi, na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig, na di makarinig. 2, kundi pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya ay huwag makinig. Amen. Ayan, mga minamahal. Hindi po maigsi ang kamay niya, hindi po mahina ang kanyang pandinig. Ang nangyari lang, may mahal, yung ating mga pagkukulang, yung ating mga pagsalangsang, yung mga kasalanan na ginagawa natin sa harap ng ating mahal na Panginoon. May mahal, yan muna ang ating tanggalin, alasin, mga kapatid, para matugon tayo sa ating mga panalangin. Sapagat sabi ng John chapter 9 verse 31, hindi po nakikinig ang dakilang Diyos sa mga taong makasalanan, kundi yung mga gumagawa ng kanyang kalooban, yun po yung kanyang pinapakinggan. Kaya inuulit ko, may mahal, hindi po ipinangako ng dakilang Diyos na wala tayong pagdadaan ng bagyo ng pagsubok. Hindi po palaging rosas ang lalakaran natin sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Lahat ng tao may pinagdadaanan sa buhay, pero nangako ang mahal na Panginoon, sasamahan niya po tayo. Praise the Lord. Amen. Hahawakan niya po tayo ng kanyang kanang kamay. Hindi niya tayo pababayaan, mga minamahal ko. Purihin ang mahal na Panginoon. Amen. At ang response po dapat natin sa gitna ng pagsubok sa buhay, mga minamahal, ay dapat po pagluluwalhati sa dakilang Diyos. Luwalhatiin natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Huwag po nawa yung nasa kamay ka na ng dakilang Diyos, pero nag-aalinlangan ka pa rin sa kabutihan ng mahal na Panginoon sa iyong buhay, mga minamahal. Masyado na pong dangerous kapag kino-question mo yung kabutihan ng Diyos sa iyong buhay, sa kabila nung nakita mo na po yung kanyang kabutihan sa iyo. Mga minamahal ko, dito po ang dakilang Diyos napakabuti. Amen. Napakarami niyang pagpapala sa ating gawain. Amen. Thank you, Lord. Mga miracles, mga himala ng dakilang Diyos, mga minamahal. At makikita mo rito, mga kapatid, yung mga Kristiyanong
Grabe yung pag-ibig nila sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, grabe yung pag-ibig. Umiiyak sila, lumuluha sila, mahal. Sa kagalakan, mga kapatid ko. Bakit? Sapagkat narito po yung presensya ng Diyos. Amen. Praise Narito po yung mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya yung mga nagko-question, mga minamahal sa gawain natin, alam niyo po kung sino-sino sila, mga kapatid ko. Yung mga hindi pa nararanasan yung mga himala. Hindi pa nararanasan yung kabutihan ng dakilang Diyos sa kanilang mga buhay, mga kapatid. Minamahal, kaya ini-invite po namin kayo, mga kapatid ko, para sa ating pong lahat ang gawain ito. Amen. Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon. So, Lord, amen. Kaya kapag hindi mo pa nararanasan yung kabutihan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, alam niyo mga kapatid ko, ang lumalabas sa bibig natin, nakikinig ba ang Diyos sa akin? Ay, mahal. Nakikita ba ng Diyos ang aking panalangin? Naririnig ba niya ako? Nakikita ba niya yung aking mga luha? Yung aking mga pagtangis, mga minamahal? Yan po mga kapatid. Pero pag naranasan mo ang kabutihan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, panghawakan tayong lahat ng dakilang Diyos, sa pawan at panalangin natin, beloved Honorable Pastor. May pagsubok o walang pagsubok, magpapatuloy ka sa paglilingkod. Amen. Magpapatuloy, mga minamahal, ang pagmamahal mo sa dakilang Diyos. May pagsubok o walang pagsubok. Bakit? Kasi mga minamahal, natutunan mo sa gawaing ito at nabasa natin sa Biblia, God is in control pala . Yes, amen. God is in control mga minamahal ko. Psalms 89:9, mga minamahal. Isunod na natin, beloved, itong Psalms 107:29, mga kapatid. Amen. Dito po, mga awit, 89, versikulo 9. Iyong pinagpupunuan ang kapalaluan sa dagat, pagka nagsisibangon ang mga alon, niyaon ay pinatahimik mo. Tingnan nyo. Amen. Kahit gano'ng kalaking alon, kahit gano'ng kalaking pagsubok, kapag ginusto ng mahal na Panginoon, tama na, mahal, pinatitigil niya yon, mga kapatid. Isa pa, mahal. Psalms 107 verse 29. Mga awit 107, versikulo 29. Kanyang pinahimpil ang bagyo, na anupat ang mga alon niyaon ay nagsisitahimik. Purihin ang mahal na Praise the Panginoon. Lord. Pinahihimpil niya, ibig sabihin, pinatitigil niya ang bagyo. Amen. Ano pat ang mga alon niyaon ay nagsisitahimik. Hallelujah. Lord, amen. So ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Maging ng bagyo ng buhay. Kaya kung ikaw ay pinapatawid ng dakilang Diyos sa bagyo ng pagsubok ngayon, mga minamahal ko, kung ikaw ay matapat na naglilingkod sa dakilang Diyos, sa espiritu at katotohanan, kaya mong tawirin yan. Praise the Lord. Kaya mong tumawid yan, mga minamahal, sa mga pagsubok, sapagat kasama mo ang mahal na Panginoon. Amen. Praise God. Mga kapatid, huwag isama natin itong talatang ito, mga mahal. Amen. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Napakaganda po nito, mga kapatid ko. Wala raw pagsubok na dumating sa atin, mga mahal, na magtatagumpay sa atin. Amen. Pag dumating yung pagsubok, magbibigay siya ng lakas sa atin, mga mahal, higit sa pagsubok na darating. Amen. Unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 13. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong magtitiis ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya intulot na kayo'y tutuksuin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ng parang ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga mahal. Gagawin kang overcomer ng mahal na Panginoon mga kapatid. Alam niya kung gaano kalakas, kung gaano kahina yung pagsubok na dumarating sa buhay mo. Amen. Kasi siyang nagpapahintulot doon mga mahal. Amen. Pero ang maganda nito, mga kapatid ko, hindi kanya hayaang matumba. Amen. Thank you, Lord. Hindi kanya hayaang matapa. Hindi kanya hayaang manghina, mga mahal. Praise the Lord. Amen. Ang dakilang Diyos, hindi po mangangamba, hindi po kailanman mangangamba gaano man kalakas ang bagyong tatawirin mo. Kasama mo siya Amen. Hindi kanya pababayaan Mangangamba lang ang dakilang Diyos kapag bumitaw ka sa kamay niya. Mahal. Yan, mga kapatid. Dahil kapag bumitaw ka sa Kanya, wala nang tutulong sa iyo. Mahal. So ang dakilang Diyos, bago muna ang blessing ng malapitan sa ating buhay, bagyo muna. Mahal. Behind trials, there is a blessing, mga kapatid ko. Purihin ang malapitan. Napakaganda, mahal, ng pangako ng dakilang Diyos natin, mga kapatid. At habang tayo po naghihintay sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 10, But my God of all grace,
who called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, pagsubok ito, may you perfect, establish, strengthen, settle you. Amen. Praise God. Purihin ang dakilang Diyos, mga mahal, sa isang magandang awitin ating ihanda, mga kapatid ko, I can't complain, mga mahal. Hindi tayo dapat magreklamo, mga kapatid, anuman ang pagdaanan natin sa buhay, sapagat mabuti ang Diyos sa ating buhay. Amen. Mabuti siya. Amen. Mga mahal, hindi siya nagpapabaya. Narito sa magandang awitin. Sometimes the clouds hang low, and I'd like to see them go. And I ask the question, Lord, why so much pain? But He knows what's best for me. Right, amen. Although I cannot see, I just say thank you, Lord. I can't complain. God is so good to Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. I can't complain, mga kapatid. Hindi tayo, mga minamahal, dapat magreklamo, mga kapatid. Ni magtanong man, mga minamahal, hindi pwede. Sapagkat siya po, mga minamahal, ang bahala sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya sa lahat po ng mga nagbigay ng kanilang mga prayer request, mga minamahal, sa gabing ito, mga kapatid, asahan po ninyo sa leading prayer natin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Alameda, mga minamahal. Diringgin tayo ng mahal na Panginoong Sus, mga kapatid. Minamahal, bago tayo dumalangin sa ating pangailangan, minamahal sa lahat ng ating mga baguhan, ngayon lamang po nakapakinig ng ating programa, minamahal, sumunod lamang kayo sa aking magsisimang panalangin, mga kapatid. Kinakailangan po nating papasukin ang dakilang Diyos sa ating mga puso, sa ating mga buhay, sapagkat napag-aralan po natin, minamahal, sino ka man, anuman po ang ating kalagayan sa buhay, mga kapatid, walang exempted pagdating po sa pagsubok, pagdating po sa kahirapan, pagdating po sa trials ng buhay. Mga minamahal, ang kaibahan lang po, mga kapatid, kapag meron kang Kristong pinaglilingkuran, mga mahal, merong dakilang Diyos na bumubuhat ng iyong mga problema, mga kapatid. Merong tumutulong sa iyo. Hallelujah. Mga mahal, sabihin po ninyo, mahal ang Panginoong Sus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa gabing ito. Mahal ang Panginoong Sus, isa akong taong makasalanan. Mahal ang Panginoon, marumi sa iyong harapan, ngunit ako po isang masampalataya, lumalapit sa iyong paanan, o Diyos. Patawarin mo ako, mahal na Panginoon, sa aking lahat na kasalanan. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay, maglilingkod ako sa iyo, mahal na Panginoon. Kuya mo kung tunay mong anak, Kristiyano sa puso, sa gawat katotohanan, sa pangalan ni Jesus, aking hinihingi. Amen. Kami pong manalangin para sa inyo. O dakilang Diyos, pagpalain po ninyo, mahal na Panginoon, lahat ng aming mga kababayan, o Diyos, nakikinig, nanonood sa mga sandaling ito. Mahal na Panginoon, abutin mo ang kanila pong mga karaingan, o Diyos, kahilingan. At higit sa lahat, o Diyos, isulat mo ang kanilang pangasaklat ng buhay. Isulat mo, o Diyos, ng malinaw ang kanilang panghalan, o Diyos, sa iyong kaharian. Mahal na Panginoon, patawarin mo sila sa kanilang kasalanan. O Diyos, hallelujah, Lord God, pagpalain mo silang lahat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin ang mahal na Panginoon, mga mahal. Tuloy-tuloy na po tayong mga kapatid ko sa ating mga panalangin. Mga minamahal sa ating mga pangailangan, narito ating beloved, my co-preacher, Brother Eddie Grapani, pangunahan po tayo, mga kapatid, sa ating pong kahilingan sa mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo. God bless you po. Brother Preacher, hallelujah. At tayo po sumampalataya sa ating pinakamahal Piso Kristo, sa panapalain po namin Berlin Wolf Pastor Lisa Dalmida and the Prophet of God. Tayo po Jack na tayo po hallelujah, tidinggin ang ating pinamahal Piso Kristo. At bilang po itong kontak po, ipatuloy po inyong kamay sa isang kamay sa gadget na inyong ginagamit at isang kamay sa parte na inyong karamdaman. Hallelujah. Tuloy prosper po na inyong pastor. Sumampalataya po sa tayo sa ating dakilang Diyos. O pumala pa noon, narito po kami dakilang Diyos sa aming mga prayer request, sa aming mga pangailangan sa iyo.
Sa unang dalangin po ng aming Brother Pastor Lisa Dalmi, dakilang Diyos, dinggin niyo po kami, mahal pa baong lahat. Patawarin niyo po kami at marapatin sa mga oras nito. Gawin natin magpalang kamay sa lahat po ng mga kapatiran, sa mga baguhan. Nagpadala po ng kanilang mga pangalan sa mga prayer request, O God. Niya ang lahat ng mga kapatiran na umasa sa iyo sa mga oras nito. Hallelujah, beloved Benedict Villaros, mahal pa noon, complete recovery po sa kanyang aneurysm at nakalabas na rin po sa hospital. Thank you po, mahal pa noon. Beloved Michael Garcia de la Piña, mataas po kanyang uric acid, dakilang Diyos. Kagalingan na rin po sa kanyang tuberculosis. Beloved Analisa Viñales, complete healing po, mahal pa noon, sa kanyang diabetes, uric acid, at mataas po na high blood. Beloved Henry Manibo, complete healing po, dakilang Diyos. Mataas po ang high blood at umugong po kanyang tainga at pag-ingatan po kay mahal pa noon sa kanyang pagmabiyahe. Beloved Aruela Manibo, ingatan niyo po, mahal Panginoon, sa kanyang pagbiyahe papunta po sa kanyang trabaho. Beloved Vic De Leon Trompeta, maging maganda po ang resulta ng kanyang check-up. Hallelujah, complete healing po, dakilang Diyos. At ganoon din po, Shin Gapo, complete healing po, mahal Panginoon, na magapo ang panakit ng kanyang tainga. Hallelujah, praise the Lord. Dalangin din po namin, dakilang Diyos. Hallelujah. Beloved Aurora Santos, may bara po ang kanyang puso, mahal Panginoon. Walang imposible sa iyo, dakilang Diyos. Hallelujah. Lahat po na umasa sa iyo, mahal Panginoon, yung mga kapatiran. Hallelujah. Hindi yung nagpapadala ng kanyang mga pangalan. Umaasa sa iyo lahat, dakilang Diyos. Sa unang dalangin, Brother Pastor, lahat ng ori na karamdaman, aming pinapalayas demons, cast out in Jesus' name. Be healed, be healed. Hallelujah. All vices began, o problems so right now, sa pangalan ni Jesus, problema at kahirapan, karamdaman, cast out right now. Cast out in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Umasa po tayo. So, nang dalayan po natin Brother Pastor Lisa Dalmida, ang ating pinakamahal pinatutugon sa ating mga prayer request. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo. Muli, narito po ang aming beloved preacher Nilo D. Guzman. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. God bless you po, ating beloved my Commissioner Brother Eddie. Mga mahal, tayo po ay muling nagtatapos sa ating pong programa, sa ating pong palatuntunan sa gabing ito. Mga mahal, huwag niyong kalilimutan, mga kapatid ko, mula Lunes hanggang Sabado, sa ganap na alas 7 hanggang alas 8 po ng gabi, Jesus Miracle Hour, mga kapatid. At ang ating pong Facebook page, mga mahal, ay JMCIM Alas Asin, Bataan. Amen. Hallelujah. At ang ating po mga balalagawain dito po sa ating chapel, mga minamahal, every Wednesday po, mga kapatid, 1 to 5 p.m. at every Friday, overnight prayer, mga minamahal, 9 p.m. to 4 a.m. Every Sunday po ay 9 a.m. to 3 p.m. mga kapatid ko. Purihin naman ang Panginoon. At mga minamahal, tayo po ay muling nagpapaalam at sa araw ng bukas, mga minamahal, kami babalik, God willing, malusog ang ating pangangatawan. Sa ngalan ng ating beloved Honorable Pastor World Estrada Almeida, may mahal, ibalingkod simpapawid Brother Nilo D. Guzman, Brother Eddie Grafani, Sister Joy Arisgado, and Joseph de la Cruz, may mahal, nagsasabing, we love you so much, but there is Jesus who loves you more and more. God bless you all. Good night po, mga minamahal. Purihin ang Panginoon. At sa huling bahagi ng ating pong programa, mga kapatid, ay pakinggan mo natin ang ating pong malugod na paanyaya sa ating pong mga kababayan, may mahal, this coming August 19 and 20, mga kapatid ko, ating pong church anniversary crusade, may mahal. Narito ang invitasyon. Kayo ba'y may karamdaman katulad ng cancer, leukemia, mga karamdaman na wala ng kagalingan? Kayo ba'y nalulung sa iba't ibang bisyo? Nais ba ninyong magkaroon ng kapayapaan at kagalakan sa puso at isipan? Higit sa lahat, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Dumalo sa Jesus Miracle Crusade. Ito'y gaganapin sa JMCIM Compound, Daffodil Street, Barangay Alas Asin, Maribeles, Bataan. Sa darating na Agosto 19 at 20, Sabado at Linggo ng taong kasalukuyan. Sa ganap na 1:00 hanggang alas 6 ng hapon, iniibig kayo ng mahal na Panginoong Hesus. Kayo'y kanyang pagagalingin at lulutasin ang inyong mga problema sa pamamagitan ng panalangin ni Evangelista Wilde Estrada Almeida. Ang panalangin ng taong matuwid ay pinakikinggan ng Diyos. Huwag kalilimutan, Jesus Miracle Crusade. Ito'y gaganapin sa JMCIM Compound, Daffodil Street,
Barangay Alas Asin, Maribeles, Bataan, sa darating na Agosto 19 at 20, Sabado at Linggo ng taong kasalukuyan. Sa ganap na 1:00 hanggang alas 6 ng hapon. Ito'y libre. Ang lahat ay inaanyayahan. Jesus Miracle Crusade